Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for October 15, kamusta ang spiritual health mo? Ang ating main concept po ngayon is about trichotomy. At ang ating Bible verse po is mula sa unang Thessalonians chapter 5 verse 23 na sinasabi po sa talata, May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless and at the coming of our Lord Jesus Christ. So, alam niyo po, minsan ang tanong na kamusta ka ay napaka-common natin na naririnig in our everyday lives. Kapag, for example, nakakita tayo ng ating mga friends na rarely natin nakikita. Pero bihira nating marinig ang tanong na kamusta ang spiritual health mo? Sa panahon ngayon, madalas nating binabantayan ng ating physical health. Kung kumain na ba tayo, kung nag-exercise, kung may lagnat o pagod. Pero paano naman yung kalagayan ng ating kaluluwa at espiritu? Ang topic po ngayon na tungkol sa trichotomy na nagtuturo na ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi, which is the body, soul, at spirit. Ang body po ang nag-uugnay po sa atin sa lupang ito. Kumbaga sa atin sa physical world. At ang soul naman ay yun yung ating pag-iisip or yung ating mga emotions, damdamin. At ang spirit naman ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Spirit is what connects us to the Lord. So, maraming Kristiyano ang naniniwala sa tinatawag na dichotomy, na ang tao ay isang nilalang na may dalawang aspeto lang, ang katawan at kaluluwa o espiritu. Pero sa trichotomy, pinapakita na bawat bahagi ng ating pagkatao ay may kanya-kanyang papel at lahat ay dapat nating alagaan. So, on the immaterial, spirit is the mind and emotion of a person, and the soul refers to the life of a person. At sa material naman, body is the physical aspect of a person. Makikita natin dito na hindi lang basta physical being ang tao, may kaluluwa at espiritu tayong dapat ding palakasin at linisin sa harap ng Panginoon. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.